Ang kwentong ito ay nagsimula sa bayan ng Berlin sa bansang Germany noong pagkatapos pa lamang ng pangalawang digmaan sa mundo. Ngunit bago tayo mag-umpisa ay paki-like, share and subscribe naman po ang aking munting channel, Movie Recap Story. The Reader 2008. Ang The Reader, na idinirect ni Stephen Daldry, ay isang makapangyarihang drama na hinango sa nobela ni Bernhard Schlink. Ang pelikula ay nagsisimula noong 1995 sa Alemanya, kung saan si Michael Burt Ralph Fiennes, isang abogadong tila nabubuhay sa anino ng kanyang nakaraan, ay nagbabalik tanaw sa kanyang kabataan noong 1958. Sa pagbabalik ng kanyang alaala, makikilala natin ang batang si Michael David Cross, isang 15 taong gulang na binata. Habang pauwi mula sa eskwelahan, siya ay nagsusuka at nahihilo sa kalye dahil sa trangkaso. Si Hannah Smith Kate Winslet, isang babaeng nasa edad 30s, ay dumaan at tinulungan siyang makauwi. Ang simpleng pagkikita nilang ito ang magpapasimula ng isang hindi inaasahang relasyon na magbabago sa buhay nilang dalawa. Ang relasyon ni Michael at Hannah. Pagkalipas ng ilang linggo, bumalik si Michael sa tirahan ni Hannah upang magpasalamat. Sa kabila ng agwat ng kanilang edad, nagsimula silang magkaroon ng isang mainit na relasyon. Si Hannah, na simple at tila mahiwaga, ay may kakaibang hiling, gusto niyang basahan siya ni Michael ng mga aklat bago sila magtalik. Ang mga aklat na binabasa nila ay iba't iba. Mula sa The Odyssey ni Homer hanggang Huckleberry Finn, habang tumatagal, lalong naging masidi ang kanilang ugnayan, at sa mata ni Michael, si Hannah ay naging isang sentro ng kanyang mundo. Ngunit hindi lahat ay perpekto. Si Hannah ay madalas magpakita ng pagiging malamig at misteryoso, na tila may malalim na lihim. Isang araw, bigla na lang siyang nawala ng walang paalam. Iniwan nito si Michael na gulong-gulo at sugatan ang damdamin. Hindi niya lubos na maunawaan kung bakit basta na lang siyang iniwan ng babaeng minahal niya. Ang paglilitis. Lumipas ang mga taon, si Michael, ngayon ay isang law student, ay sumali sa isang klase na tumutok sa mga krimen ng Nazi. Dinala sila ng kanilang propesor sa isang korte upang masaksihan ang paglilitis ng mga dating gwardiya ng Nazi na nasangkot sa Holocaust. Sa gitna ng mga nasasakdal, nakita ni Michael si Hannah. Sa puntong ito, nalaman niya ang kanyang nakaraan. Si Hannah ay isang bantay sa isang concentration camp noong ikalawang digmaang pandaigdig. Sa paglilitis, isiniwalat na si Hannah at ang iba pang mga gwardiya ay responsable sa pagkamatay ng daan-daang Hudyo. Ayon sa mga testimonya, hinayaan nilang mamatay ang mga bilanggo sa isang nasusunog na simbahan sa halip na tulungan ang mga ito. Sa gitna ng pagdinig, isang dokumento ang inilabas na nagsasabing si Hannah ang nagsulat ng ulat tungkol sa insidente. Ngunit sa sorpresa ni Michael, hindi marunong magbasa at sumulat si Hannah, isang lihim na matagal niyang itinago. Sa takot na mabunyag ang kanyang kawalan ng edukasyon, mas pinili ni Hannah na akuan ang buong responsibilidad sa krimen. Ang moral na dilema ni Michael. Si Michael ay napunta sa isang moral na pagkakagulo. Alam niyang ang kawalan ng kaalaman ni Hannah sa pagbabasa at pagsusulat ang susi upang maibsan ang kanyang sentensya, ngunit hindi niya ito sinabi sa korte. Sa halip na natili siyang tahimik, naguguluhan kung tama bang tulungan ang isang taong naging bahagi ng isang malagim na kabanata sa kasaysayan. Si Hannah ay nahatulan ng habang buhay na pagkakakulong habang ang iba pang mga gwardiya ay nakatanggap ng mas magaan na parusa. Ang pagsisisi ni Hannah at pagbabago. Habang nakakulong, sinubukang abutin ni Michael si Hannah sa kakaibang paraan. Nagsimula siyang mag-record ng cassette tapes kung saan binabasa niya ang mga aklat na dati nilang binabasa. Sa pamamagitan ng mga ito, natuto si Hannah ng pagbabasa at pagsusulat. Ang mga tapes ay naging tulay sa kanilang muling koneksyon, bagamat hindi sila nagkikita ng personal. Pagkatapos ng 2 dekada, si Hannah ay napalaya na. Tinawagan si Michael upang tulungan siyang muling makapasok sa lipunan. Subalit nang dumating ang araw ng kanyang paglaya, natagpuan na lamang si Hannah na nagpakamatay sa kanyang selda. Iniwan niya ang isang kahon na naglalaman ng pera para sa Holocaust survivors bilang pagbabayad loob. Ang pagtatapos. Sa pagtatapos ng pelikula, makikita si Michael na dinadala ang pera kay Ilana Mather, isang Holocaust survivor na nagsilbing testigo sa paglilitis ni Hannah. Tumanggi si Ilana na tanggapin ang pera, ngunit pinayuhan si Michael na panatilihin ang mga alaala ni Hannah.
Sa huling eksena, isinama ni Michael ang kanyang anak na babae sa libingan ni Hannah, sa wakas ay binubuksan ang bahagi ng kanyang nakaraan na matagal niyang ikinubli. Ang The Raider ay isang makapangyarihang pelikula tungkol sa pag-ibig, kasalanan, at pagpapatawad. Higit pa sa pagiging kwento ng relasyon ni Michael at Hannah, ito rin ay isang pagninilay sa epekto ng kasaysayan sa mga tao, at kung paano natin pinapasan ang bigat ng mga desisyon natin. Kung gusto nyo pa ng mga pelikulang puno ng emosyonal at moral na dilema, mag-subscribe na at i-hit ang notification bell.